So, good morning everyone. Ang report ko po is SDG 10, Reduce Inequalities. So, Sustainable Development Goal, Reduce Inequalities, aims to reduce inequality within and among countries. It addresses disparities in income, social status, and access to resources, service, and opportunities. Ang key targets ko po, number 1 is income growth. So, sabi po dito, by 2030 daw po is sisikapin daw pong itaas ang rate ng mga bansang di ganun kaunlad. So, tulad na lang po dito sa atin sa Pilipinas. So, mababa po yung rate dito sa atin kumpara po sa ibang bansa. Example na lang po yung mga empleyado natin dito na mababa po yung rate pagdating sa na hindi nga po tulad ng ibang bansa. So, kaya hindi po sila umuunlad o yumayaman dahil nga po mababa po yung rate dito sa atin. Kaya nga daw po sa by 2030 is magiging 40% daw po kumpara daw po sa national average dito sa ating bansa. So sa number 2 ko po is social, economic, and political inclusion. So dito naman po is pagbibigay po ng oportunidad o karapatan sa mga tao na hindi bumabase sa edad, sa kasarian, sa lahi, sa reliyon, sa pinagmulan o sa estado ng buhay. So, dito naman po sa number 3 is equal opportunity. So, dito naman po is pagsusulong po ng patas na sistema pagdating pa rin po sa sa mga tao na hindi nga po binabase sa kasarian, sa lahi o sa katayuan sa lipunan. So sa number 4 ko naman po is fiscal, wage, and social protection policies. So sa fiscal po is ito po yung pangungalikta ng government ng pera. So ito po yung buwis na kinikolekta nila na tinutulong sa mga mahihirap. Sa wage naman po is dito po yung tamang sahod at kita ng empleyado na dapat ibigay sa kanila. Then sa social protection policies naman po, ito po yung mga ayuda, insurance na tinutulong po sa mahihirap at sa mga matatanda po. Then dito po sa number 5 is regulation of global financial markets. So dito naman po sa financial markets po is dito po papasok yung mga pagkalakalan po natin, yung pangungalikta po, pagpapalitan po ng pera, mga stocks, bonds, asset, mga current markets po, stock exchanges. Then dito naman po sa regulation. Sa regulation naman po is dito po yung dapat safe po yung pamilihan na bibilhan nila sa pagkalakalan para maiwasan po yung panloloko po na mangyari. Then sa monitoring naman po is dito po yung yung sa financial markets po. Kung sakali po magkaroon ng problema, maaari po nilang makita agad at maresolbahan. Then number 6 naman po is representation in global decision making. So dito po yung papasok din sa mga sa mga government din po yung kailangan po ng decision po ng pagdating sa economic para po sa ikakaunlad ng isang bansa po. Kasi nagtutulong-tulungan po sila para maging mas maunlad po lalo ang kanilang ekonomiya sa tulong po ng mga ibang bansa din at pagdesisyon. Then sa 7 naman po is migration and mobility po. Dito naman po is ito po yung mga OFW po natin na pumupunta po ng ibang bansa na kailangan po nila ng safe na na makapunta sila sa ibang bansa na kailangan daw po meron silang visa, mga legal documents na hindi po sila magkakaroon ng problema pagdating po sa pag sila alis na po ng ibang bansa.
Then dito naman po sa number 8 is special and differential treatment of developing countries. So dito pa rin po yung ah, yung pagiging maunlad ng bansa. So kailangan is ito pa rin po yung mga bansa na nagtutulungan para mas ma-develop daw po yung bansa na yon na hindi ganun kaunlad, na pinagtutulungan nila para mas lalong para hindi po sila maiwan at makasabay po sila sa mga ibang bansa. Then sa number 9 po is ODA and financial flows. So dito naman po sa number 9, ito po yung nag-invest po sila ng financial, na humihingi po sila ng tulong sa mga mayamang bansa para po yung pong nakakolekta nilang pondo, yung pong tinutulong nila sa mga mahihirap na bansa. So tulad na lang po ng Africa. Ang Africa po is isa sa pinakamahirap na bansa dito sa Pilipinas. Then kulang po sila sa edukasyon, sa kalusugan, tapos sa mga infrastruktura po. Then yung po ang ginagamit nilang pondo na na-invest po nila, yung po yung tinutulong po nila sa mahihirap. Then sa number 10 naman po is reducing transaction cost of remittance. So dito naman po is sabi naman po dito, pagano daw po, pagbabawas daw po ng transaction cost of for remittance. Yun nga po yung nagtatrabaho nating mga OFW sa kabila, na pag nagpapadala daw po sila dito sa atin, so may kaltas po yun. So imbis na maipadala ng buo, ay mas malaki pa daw po yung kaltas kaysa dun sa naipadala. So yun po yung pinakang na 5% nga daw po yung parang nakakuha. So daw po, dito nga po sa target na to is malelas daw po ng 3% sa transaction cost for remittance. Yun po.